Hi, Jerry. Good evening. Mhm. Wow. Wow. Mhm. Mhm. Right. Yeah. Okay. First of all, I would like to thank you, Jerry, for having me tonight, and dito sa Pinoy Podcast, and oh, Podcast Pilipinas. We're in Podcast Pilipinas right now. Sorry. Okay. Anyways, yeah, thank you for having me, and I'm really excited. Actually, dito sa segment na binibigay mo sa akin. And sa Pilipinas, nagsulat ako sa dyaryo, and then 1997 actually, and then I started sa police beat sa Western Police District sa Manila. And then in 1999, Nation Broadcasting Corporation, kinuha nila ako as a reporter hanggang 2002. And then January of 2002, nagpunta ako dito sa Amerika. And almost 12 years na ako next year. So in January next year, yes. I know. Sinabi mo, sobrang sobrang mabilis. Mhm. Actually, LA County, Los Angeles County, dito ako talaga, hindi ako lumipat ng lugar. But ilang city na rin yung natirahan ko. I started sa Artesia, which is like half a mile from here, sa Bellflower. And then, nag-move ako sa Long Beach, tapos dito sa Bellflower. Yeah, but I've been living in Bellflower since 2006. So, yeah, 8 years. Mm-hmm. Oo, like 20, less than 20 miles sa airport, sa LAX. Yeah, actually, parang nasa Manila ka rin eh. Oo, like, uh, siguro half a mile actually. You can see a lot of Filipino restaurants, stores, at maraming Pilipino, syempre, para talagang nasa Manila ka. So, kung dito ka sa area na to talaga, hindi ka masyadong maiinip kung ikaw trabaho dito nang wala kang pamilya. Kasi kaliwat kanan makikita mo mga Pilipino. They're really nice people, syempre. Mhm. Syempre naman, kahit saang larangan siguro, Filipino is the best.
Okay, right now, meron akong caregiving agency. I started this business 2008. But since, nung time na yon, medyo kulang ng, alam mo yung pondo na tinatawag pag nagpunta ng business, di ba? So, hindi ako masyado nakapag-concentrate. At the same time, single mom ako. So, I have to work hard para, masupport ko yung anak ko. At saka ako, um, I'm not getting any support from anyone. Actually, financially, yes. So I really need to work hard para, makasurvive. At the same time, nung 2008 and then hanggang nung kailan lang. So inaayos ko yung yung papers ko. So yeah. But fortunately, yeah, tapos na lahat. 2 years ago, medyo nag-boom yung business. So ngayon, nagko-concentrate talaga ako para mapalago yung business niya. Thank you. Yeah, I think I do help then yung mga Pilipino din, yung mga caregivers nagtatrabaho dito sa area ko, yung mga caregivers. I really trust Filipino caregivers actually. Hindi naman sa pagiging I'm not a racist, but I do trust Filipinos. Mhm. Sa ibang lahi. Dito. Yeah, tama 'yon. Actually, um, mahirap kasi silang hubugan eh, yung mga dito born, kahit mga Pilipino sila. Mahirap hubugan kasi iba yung laki talaga sa Pilipinas eh. Yan. Mhm. Tama, yes. Wala. Wala akong business background sa Pilipinas. Actually, nag-graduate ako sa Adamson University, engineering. And then after nun, sa Atlas Publishing as isa sa mga empleyado, but wala akong background sa business. And then naging teacher na ako. Uh, no, actually, I used to write for yung Adamson Chronicle. So, lumalabas siya every other 2 months. And then, actually, hindi ako journalism graduate, right? Engineering graduate ako. But, yun, meron akong experience sa pagsusulat. And then, nung time sa Atlas, parang lang eh, parang tsamba. Kung talagang laan para sa'yo, talagang hahanap ng paraan eh. Medyo nagkaroon ng issue against us sa akin, and then two from production, and then the rest are editors from Atlas na tinanggal kami kasi magtatayo daw kami ng union. And ako yung natatandaan ko, ako yung pinakabatang empleyado sa Atlas nung time na yon, at ako daw yung promotor na magtayo ng union. So, uh, half-half. Actually, hindi ako puwedeng maging bulgar actually nung time na yun. Kasi student assistant ako sa Adamson. Tapos, nasa campus ministry pa ako.
Tapos, pero lumalabas ako actually nung time ni um, Mayor Lim sa Manila. Isa ako sa mga estudyante na lumabas na nag-march siya, kasama siya. Isa ako sa mga may hawak ng megaphone na nagsasara ng, yan, ang nagsasara ng mga, ano bang pwede nating term na gamitin doon? Yung sa Ermita, oh, ng mga nightclub, yes. Yeah. Doon bang nagkasama tayo sa media nun sa Manila sa Quezon? Sino ba ang mayor nun? Nakalimutan ko na. Sino I ba think yung Mayor Lim and then Mayor Atienza. Atienza? Mm, mm, mm. Napakatagal na nun. Huwag natin sabihin year para hindi na ma-offend. Pero parang halata. No, I remember you, Jerry, kasi you were one of the, yung napaka-quiet na tao, pero very respectful, tapos talagang pagtrabaho, trabaho lang. And then minsan nga, actually last night, nung narinig kita na, you were interviewing Sarah Balabagan, natutuwa ako kasi hindi ko na-expect na um, na, na magsasalita ka sa radyo. You know? Napilitan lang talaga ako kasi tinawag ng pangailangan. Lahat naman tayo actually kailangan gawin kung ano yung dapat gawin. Kailangan gawin kasi kung hindi ako nagsasalita, so Mhm. Right. Tama. um, kasi nung nagsusulat ako noon, oo, tahimik talaga ako. Hindi ako masyadong akala nila sablado ako. Mhm. And actually, mahihayin talaga ako. So ngayon, ang ginagawa ko, I'm facing my biggest fear. Mhm. Mhm. So, sabihin nila, I grow as a person, you need to face your biggest fear. Ano ba yung mga bagay na kailangan gawin o yung mga kailangan sagutin? So, ginawa ko, tinignan ko muna. You should grow as a person. So, ikaw, ano ba yung mga bagay na dati akala mo hindi mo kaya? Yung magkaanak. Oh, okay. No, actually, sa Pilipinas, nung college ako, napapag-usapan lang nung college kasi ako, hindi talaga ako nagpapaligaw. Oh, Hindi ako nagpapaligaw and then nung actually ako nang liligaw. ako yung nililigaw. Hindi, hindi. And then nung naging reporter ako, syempre hindi maiwasan merong mga umaali-aligid ng konti. Pero Meron pang naling sa'yo na statistic. Hindi ko na babanggitin. hindi, alam ng mga kasamahan natin yon. But syempre, hindi ko Joke lang. nabanggit. Hindi ko na matandaan yung name niya, hindi ko masambat. Ayaw mo na maalala. Okay, Ayaw ko sige. na maalala. And then, ayun, actually, meron akong fear talaga na magkaroon ng anak kasi nakita ko kasi yung parents ko sobra sila naghihirap nung time na pinapalaki kami, nung pinag-aaral kami. We're 12 siblings kasi. So, medyo talaga hirap. And then, ano pa ba? Ayun nga. So sabi ko, parang kapag nag-asawa ako, magkakaanak ako, parang hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung kung ano yung ginawa ng parents ko sa amin. Pero nung dumating ako dito, nagkaanak. Okay. Yes. But I'm So, trying for my you, this is a big, it's a big accomplishment for you. best. Mm-mm. Sa panahon mo. I know, I know. Tapos single mom. Diyan pa sa Philippines. Akala ko lahat nakakaalam. How will you describe your relationship with your parents? I mean, is it hard to raise a child? Actually, hindi masyado. Kung ano lang, kung masipag ka rin talaga na magtrabaho. And then, kung meron kang goal para sa sarili mo, sa anak mo, syempre gagawin mo rin lahat. So actually, kung magtatrabaho ka talaga dito ng tatlong trabaho, but
since na single mom ako, hindi ko rin talaga magawa yan eh. Dahil parang, minsan parang nagtatrabaho ka lang din para pambayad ng babysitter. Kasi, kailangan mo siyang iwanan sa babysitter, di ba? Pero, alam mo naman kung gaano kalaki yung pagbayad sa babysitter dito sa amin. As in, sobra. Ayun. Tapos, you need to pay your rent, you need to pay your car, etc., your food. So, mahirap talaga. So, kailangan mag-isip ka pa nung ibang paraan para kumita ng maayos. Mhm. Hindi madaling magpalaki ng anak. Actually, kahit yung mag-asawa, magkasama na mahirap pa rin magpalaki. So, imaginein mo kung single mom yung isang babae, di ba, papalaki ng anak. Sobrang hirap. Mhm. Oh yeah, actually, ngayon medyo busy na kasi yung mga bata. So nag-stop yung yung lesson. Nung college kasi ako, gusto ko fine arts or architecture. Eh hindi pinalad na makapasok doon sa area na yon. So nagkaroon ako ng chance na maturuan ako ng libre doon sa may I forgot the name ng gallery sa gilid ng Manila Hotel sa Luneta. Yun, mababait yung mga tao doon, yung grupo na nagturo sa akin ng libre, and then nakapag-exhibit din ako kasama nila. Nung time ko, during my college days pa, parang hobby ko. At the same time, isinama nila ako sa grupo. Tas, since estudyante ako, binibigyan nila ako ng allowance. Parang gano'n. So, yeah, actually, talagang nung high school ako, nagdo-drawing na ako. Pero sinasabi ng tatay ko dati, oh, hindi natin kaya yan. Sobrang mahal pagpapaaral ng fine arts. So, hindi ako tuloy ng fine arts. So, yung mga tinuturuan kong bata, actually, they're all from church. Yung mga anak ng yung mga kapatiran sa church. Ayan. Mm. Yeah, kung may pagkakataon talaga gagawin ko siya ulit. Siguro next summer ulit. Paplanuhin ng mabuti kasi yung pag-launch ko this few months ago, hindi masyadong planado eh. So next year hopefully maayos. Kaya kasi gusto ko ring makatulong din sa mga bata, i-share ko yung mga nalalaman ko. Yeah, actually yung anak ko din, kung ano yung alam ko, tinuturo ko rin sa kanya. So, gusto ko ring makatulong sa ibang bata kung meron silang plano or dream na matuto na mag-drawing or magpinta. Right. Mm. I know, after 12 years, ngayon lang uli ako magsasalita on air. Alam ko, you're a good speaker. Oh, thank you. This is very exciting, and I'm sure marami ka magiging followers dito sa conversation. Okay, take a short break. We'll head to glass of water, play a song, and we'll be back listening to the first episode of Music Promises Again. Please share this here on podcast. The Everglades arrange come to you in the middle of your winter solitude. Into your dreamy Antarctica. Oh, it's funny how they think you can help them. See
circuitry. And in the hidden hinges, life's coming like hummingbird hearts that are gonna be born in the most voluptuous summers above an age of say, above an age of say. Questionably say, push right past to the harassing their lives behind glass. So tell me there's a pigeon song, someone start up like balloon to a mailbox. So you are gonna get your quiet sleep, then you'll wake up feeling clean like you can't keep pressing into future, pressing, pressing. Oh, take the day off, you say, and take off the day. There is your circuitry. And in the hidden hinges, life's coming like hummingbird hearts. Take the day off, say, take off the day. And in the hidden hinges, life's coming like hummingbird hearts that are gonna be born in the most voluptuous summers of an age of say, of an age of say. Above an age of say, above an age of say. And we're back. Here's Nancy Eddie, you're- Hi, Jerry, again. Hello. So we're back. Medyo late night. So now going back, shifting gears. You told me about your project about Mhm. Yeah, actually, merong isang nag-suggest sa akin na makitaya sa pag-publish ng dyaryo. And then, ilo-launch namin dito sa LA. Kaya lang medyo nahirapan ako. So, inisip ko na kaya ko namang gawin na, mag-isa for now, syempre. And then, actually, buo na yung dyaryo. Naghihintay na lang ng tamang oras para i-launch yung first issue. Yung grupo actually nagagawa
is from the Philippines then. So, yeah. And then i-edit na lang, etc., etc. Actually, as in buo na siya. Ang ano nga is nung 2005 I tried to apply as a writer sa isang newspaper dito sa LA. Pero hindi ko nababanggitin yung name. Pero ang sabi nila is hindi kami tumatanggap we don't need reporters kasi kami ng items from sa internet nga. So hindi kailangan. And then, nag-ikot-ikot ako sa mga Filipino stores and then kumukuha ako palagi yung mga copy ng mga dyaryo, mga Filipino na mga dyaryo. And of course, syempre, nagsulat ako sa dyaryo sa Pilipinas and I know how siguro na makiliti din yung mga readers, 'di ba? And then parang may kulang kasi the way they attack yung news talaga kung talagang news yung pag-uusapan, kulang. So sabi ko, actually nagpatulong ako sa isang kasamahan natin diyan sa media sa Pilipinas na kung pwede akong tulungan and then willing naman siya na tulungan ako. You ano yan? Actually, yung time lang and then yung trusted people na mga kasama ko dito actually na magraran nung dyaryo. So, hinihintay ko pa siya. Hinihintay ko pa siya. Ang ano kasi is talagang ako lang mag-isa. I'm trying everything na matapos ko lahat. Minsan, actually, hindi ako natutulog para matapos yung isang trabaho and then lipat na naman ako sa kabilang trabaho. Alam mo yun. Pero since I'm running a business right now, yung caregiving agency, kasi sa Pilipinas ang trabaho natin, nasa media tayo eh. So parang nasa puso natin yun. Hindi maiwasan na kahit ano pang gawin natin, kumbaga, gusto mo pa rin balikan yung ginagawa mo dati. At yung another form din na pwede kang tumulong sa mga kababayan mo kahit yung sa susulat lang. You have to give them more informations and yeah. Tama. Yeah, katulad ng ginagawa mo ngayon, actually, nakikita ko yun sa'yo. Hindi nawawala. Nasa dugo, oo. Isa na rin siguro yun. Actually, ako may katigasan din ng ulo. Kaya kung minsan pag meron ako nababasa sa dyaryo headlines, oh my, diba? Parang yung reaction kasi natin minsan iba eh. Yeah. Mhm. Well, Mhm. So, anyways, siguro pwede ako magtanong. Yeah, sa ngayon, siyempre, marami kang nababalitaan tayo, yung mga nandito sa Amerika, sa iba-ibang, yung mga Pilipino na nasa ibang bansa na nagpapakahirap, nagpapadala ng dolyares para sa mga pamilya nila sa Pilipinas. And then, malalaman nila na ang gobyerno natin is walang ginawa para, as in, pare-pareho, parang walang pagbabago. So, ano yung masasabi mo? Especially yung latest na yung tungkol sa pork barrel. Mm. Mhm.
Mhm. Right, tama. Mhm. 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 Tama, mm. Parang ano eh, no? Parang kung siya nga ginagawa niya, bakit ako hindi pwede, di ba? Mhm. Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Actually, 3 years ago, totoo to, hindi ako masyadong updated sa mga latest issues sa atin sa Pilipinas. Kasi, since nung time na yun, 3 years ago, medyo, hindi naman depressed, but meron akong TFC, the Filipino channel, dito sa bahay. Pero tinanggal ko siya. Kasi tuwing nanonood akong balita, hindi lang yung balita yung gusto kong mapanood. Kapag yung nakikita ko yung mga kasama natin dati, so parang medyo nalulungkot ako. Dapat nandun ako. Yung ganun. So, hindi ako masyadong updated. Actually, nakakapagbasa lang ako ng mga news, mga latest sa Pilipinas, sa Facebook. Kasi, yung mga friends natin sa Facebook, di ba, we have a lot of, common friends. Dahil they're all from media, they're all, reporters, writers, politicians. Doon lang ako nakakapagbasa talaga ng latest. And then, of course, active naman sila. And then, I can ask kung sino yung mga online, kapag naka-online ako sa Facebook, kung ano talaga yung dahilan nun. Nag-private message kami, like, banggitin ko na si Joel Locsin, siya yung number one. Joel is one of my trusted friends sa Pilipinas actually. During din nung time ko sa Western Police District sa Department of Justice tapos sa Senate. And then siya ako, isa yata siya sa mga empleyado ng Senado. Ganun eh. Kaya bagay siya. Si Joel, isa siya sa mga pinakamatapat na reporter. Uh, Baka siyang Chinese. Si Joel natatandaan ko from Western Police District to NBI to DOJ. Talagang everyday nilalakad namin yan. Tumatagak-takang yung office namin, akay ako niyan dati. Sinasabi niya, mag-aabang ka ng jeep, aabutin ka ng 1 oras. Kung maglakad tayo, di 15 minutes lang. Okay, sige. And then, yung pinakahuli kong kasama si Joel, yung issue ng Nida Blanca. And you remember, sa NBI, yun yung pinakahuli namin magkasama ni Joel na sumasama sa mga operations ng NBI before. Pero nakasama ka rin si Joel sa Senate din. Kaya konektado pa rin tayo. Yun nga lang, hindi yung mga chismis, syempre sa Facebook lang din nababa.
So, yung masasabi ko lang din dun sa mga nangyayari sa atin ngayon, katulad ng sinabi mo na tugon-tugon lang yan eh. Kung ano, kung ano yung kinalakhan nila na ginagawa nung, alam mo yung political dynasty, yun natin tawag dito. Malaking problema sa atin yon, and everybody knows dun sa family kung gaano kalaki yung kinikita ng isang politician. So ini-introduce na nila yon sa mga susunod pa nilang mga anak papasok sa politika. So yun yung problema sa atin sa Pilipinas. Ang isa lang din right. Ang isa lang din na nakikita ko din na problema sa ating mga Pilipino is siguro next year makakalimutan na naman natin yung issue ngayon. Yan ang malungkot lang. So napapangiti, natitwist yung mukha ngayon, mga simanga, nakasibakal pag nakikita sa TV yung involved dun sa issues, but after a year iba na naiiba. Yan. So, um, yeah, hopefully magawa ko siya ng maayos through yung mga contacts natin sa Pilipinas. And, gusto ko rin mag-tackle ng mga hot issues, of course, yung Philippine government, tapos actually dito rin, mas syempre yung news na napapanood ko is yung dito, yung mga hot topics dito sa US, sa immigration, jobs, tapos yung mga yung mga latest issues na involving Filipino communities. Actually gustong mag-concentrate sa Filipino community dito sa LA or sa mga karatig na state. Especially dun sa mga tao na yung nagtatrabaho dito sa Amerika na walang pamilya katulad ko, kung ano sila nakaka-cope up dun sa kanilang loneliness, tapos kung meron man silang sufferings or kung kailangan nilang ng mga tulong, pwedeng idulog sa atin. Yeah. At hopefully, I know, yeah. Hopefully, we can set them up to talk or connect sa mga respective families nila sa Pilipinas ng live through dito sa Podcast Pilipinas. And we really want to help them actually. Kasi ako talagang hirap ako dito sa Amerika. Ang alam kasi na sa Pilipinas, pag nasa Amerika ka, maganda yung buhay mo, masarap yung kinakain mo, different from kung ano yung kinakain. Nararanasan natin lahat dito. Ako na yung sasalita kasi, di ba, reporter tayo sa Pilipinas. Hirap ikumpara yung buhay dito sa Amerika at buhay sa Pilipinas. Mahirap. Unless pinadala ka ng magulang mo, mayaman kayo sa Pilipinas, pinadala nila dito, that is a really big difference. Merong malaking doon, pagkakaiba. Mm-hmm. Right. Mm-hmm. Stress. Uh-huh. Mm-hmm. Right, tama. And actually merong isang grupo ng Filipino community dito dito sa LA na nag-invite sa akin na magbigay ako ng konting pananalita. So it's gonna be 2 weeks. So I don't know kung ano yung nakita nila sa akin, but invite nila ako na magbigay ng konting inspirational talks sa Filipino community dito sa LA. Yeah. Yeah, and also
hopefully makapagbigay din ako ng mga tips para dun sa all single mom out there. Magbigay tips based on my experience. So yun. Pwede magbigay ng cooking tips. Filipino food. Kasi alam mo, pag nasa ibang bansa, Mhm. minsan talaga mag-improvise. Mhm. Lalo na sa mga lugar na walang Filipino. Mhm. Talagang magagamit mo lang ang English. Mhm. I, Minsan iba yung lasa eh. I know, pero Iba rin siya. sobrang lucky pa rin ako kasi nandito ako sa part ng LA na maraming Pilipino. So lahat ng hindi mo mami-miss talaga kung gusto mong ng certain food, Filipino food, talagang hindi mo available yung lahat ng recipe na kailangan mo. I mean, sangkap. Minsan pag nagluluto ako, kangkong. Ginagamit ko spinach. Yeah, spinach is okay din na pangpalit sa kangkong. Masarap din siya. Mm. Yeah, talbos ng kamote. So, Nancy, it's now 11:50. Anong oras na sa Uh, 8:50. Oh, so it's 3 hour Yeah, difference. 3-hour difference. It's 11:50 in the Philippines. Oh, okay. I know. 11:50. Sa Pilipinas. Yay! Good morning! Good morning pa rin. Good morning sa... Nancy, yeah, you're listening to the first episode of Nancy's Experience, Podcast Pilipinas, which is a sister service of Pinoy Podcast. Mhm. And Nancy, this is your first episode of the Cooking Break. Proud of this. Mhm. And can you invite them, or maybe do you have any last words for us watching? Okay, first of all, nagpapasalamat ako sa iyo, Jerry, for giving me this opportunity na marinig ulit yung boses ko on air. Yeah, I'm so excited and also sa mga kababayan natin sa buong mundo na pwedeng, merong access sa internet, go online and go to podcastpilipinas.com. You can hear us, of course, and hopefully makapagbigay ako ng tulong, ng mga tips, ng pagkakataon din na what do you call this, makapagbigay ako ng tulong sa mga kababayan natin at dito sa LA, especially through this program. Based on my experience, kasi they really need to talk or connect with their families sa Pilipinas. Kung malungkot sila, pwede mapasaya. Kung meron silang konting problema, hopefully matulungan natin, makapagbigay tayo ng konting tulong. And then, sana makinig kayo sa susunod, and we'll make sure na ma-enjoy nyo, tatawa kayo, hopefully makapagbigay ako ng konting katatawanan, and I'm sure iiyak din kayo. Dramatic. Maganda na po kayo ng episode dahil patatawanan ko kayo din kayo. This is, Baka naman baka mabaliw kami dyan. hindi, siguro mga 10 minutes lang, okay na yon. Kasi kailangan din natin yan pampalakas ng baga, yan yung pag-iyak. And it's actually, itong program na to is, malaki yung pagkakaiba doon sa programa ko dati sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, from Monday hanggang Friday kasi nasa labas ako so nagre-report lang ako. But Sunday, nasa station ako, meron kaming program actually ni Jet Diaz before, yung public affairs. Nag-interview kami ng mga personalities na involved sa latest issues, and then pero nagko-concentrate kami sa local government. So
ito talaga malaking malaking difference. So I hope na matulungan mo din ako or matulungan din ako ng mga kababayan na ma-fulfill ko kung naman itong binibigay sa akin. And I think the Lord will help me too. And you interviewed Sarah Balabagan yesterday, right? Uh, mm-hmm. Yeah. And I actually excited din si Pastor Eric Angeles and Sister Ruth. Mhm. Yeah, yeah. So WBL and is it XD? Hindi ko na matandaan eh. Pero yung BL kasi parang Christian station siya. Pero ang ganda ng boses niya, di ba? Ganda yung boses niya. Pang-radyo talaga. Oo, alam mo, nagsisilang ako, hindi ko siya napakanta. Oh, Sarah, Next time siguro, next time. tomorrow, Sarah, she's gonna be here again tomorrow sa bahay ko. Pero yun, karaoke lang siguro kaming dalawa. Anyways, Pero si ano kaya, si Napoles, meron siya kakanta. oh, baka hindi maganda yung boses niya, kaya hindi siya baka lalo siya nahiya. Ano kaya ang tune na kakanta? Please release me. Let me go. I know. Eh, siguro maglakas lang ng loob si Napo. Siguro bigyan niya ng pagkakataon yung mga Pilipino na magtiwala uli sa gobyerno natin. Kung aamin siya, kung ituturo niya lahat ng mga taong involved, siguro babalik yung tiwala unti-unti ng mga tao sa gobyerno natin. So, I know. Ang dami naghihirap kapag may bagyo, yung mga landslide, hindi ba natin. Mhm. Tama. Ay, actually, yung isang bag na Louis Vuitton lang eh. Malaki ng tulong yun sa mga kababayan. Di ba? Kung mabigyan ng lahat ng Louis Vuitton. Tutuwa. Actually, sa isang barangay lang eh. Malaking tulong na yung isang bag na Louis Vuitton na yun. Hindi, magsimula lang si Napoles na magsalita. Simulan niya sa sarili niya. Yun lang yung of course, it's natin. Yes. Ayan. So, Yeah, yes. so Nancy, imbitahin ka namin sa Oh, sure. Walang problem. Aha. Okay. Yes. Okay, maraming salamat din, Jerry. And I hope yung mga kababayan natin, i-open nila yung tenga nila na makinig sa atin. Magbigay sila ng konting oras para maintindihan nila
yung kung ano yung mga dinadanas ng mga workers natin dito sa ibang bansa. Especially yung mga nasa Pilipinas para maramdaman nila, maintindihan nila talaga kung gaano kahirap mabuhay, magtrabaho sa ibang bansa nang walang mag-anak, nang nagpapakahirap, nagpapakapagod, hindi ka makain para lang makapagpatik ng pera sa Pilipinas. So, ayun. And also, yung sa mga single mom nga, gusto ko rin na i-share yung mga experience. And yun, maraming salamat, Jerry. And I'm really so excited with this. Yeah, thank you. Sila po yan. Yes. Right. Also, gusto ko lang din i-take tong opportunity na to kasi nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, syempre yung paniniwala sa Diyos. And kay Pastor Eric at kay Sister Ruth, talagang wala silang sawa na nagbibigay sa akin ng wisdom, alam mo yun. It really helps a lot para sa isang single mom na katulad ko na nakakatanggap ng mga ganong salita. And yung paniniwala. Um, Paniniwala sa sarili, paniniwala sa Panginoon, at yun talaga makakatulong sa'yo. Mhm. 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 Right. Okay. Mhm. Yeah, and they can send me a message, and then of course, kung meron silang mga concern, we'll start sa Facebook account ko, and then I can reply to them. Yeah.
unquestionably say, push right